po sa lahat mga kapatid. And ang aking Panginoon ay mula ng ulit para sa inyong kanilang gawain. Sino nyo pong handang umawit muli sa ating Panginoon? Praise God, minsan pa, purihin natin siya at luwalakin niya. Hallelujah! Salamat ka po po niyo, mga Panginoon. Minsan pa, umawit po tayo sa Panginoon na masiglang awitin. Napakaligaya! Amen.
nagbutos. Awitan po natin ang ating Panginoon. Awiting Diyos ka sa amin. Salamat po Diyos. Tunay nga Panginoon God sa iyong biyaya. Ang kadalhin. Sumbadamahin natin ang kantang ito. Awitan natin ang ating Panginoon galing sa ating puso. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Amen. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay kapal at wagas. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pawinan natin ang ating Panginoon sa lahat. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, dahilan para sa amin. Panginoon Jesus.
muli sa kanya sa gabi ito. Patuloy po natin sama sa ating panalangin. Ating mga fellowship leader at patuloy silang palakasin ng ating Panginoon simula kay Pastor Greg at si Sir Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona. Magiging na po natin mga fellowship leaders si Pastor Jesse, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Kevin, Pastor Tom, Pastor Mark at si Pastor Paul Stephen. Sama po natin sa panalangin, maging ang kanilang mga pamilya, ingatan sila ng ating Panginoon sa kanilang paglilingkod at pagbuhayin kung saan sila nilagay ng ating Panginoon. Panalangin po natin ang ating national leader dito po sa Pilipinas, si Pastor Alberto at si Sister Susan Disciplina, ang kalakasan para sa kanila sa spiritual at physical. Ingatan sila ng ating Panginoon at ang kanilang pamilya at ang gawain sa Mandaluyong. Sama din po natin sa ating panalangin ating pong mga regional leader na patuloy silang pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Sila Pastor Ernie, Pastor Renaro, Pastor Yeli, Pastor Frank, Pastor Charlie Arias. Patuloy po natin sama sa ating panalangin na patuloy silang palakasin at ingatan ng ating Panginoon mag-isa araw na ito. Maging panalangin po natin ng ating mga missionaries sa ating mga bansa ay patuloy sila ingatan ng ating Panginoon. Nakikita po natin sa screen ang kanilang mga pangalan, sila Pastor Ricky, ang gayong Pastor Baro at Sister Diana Albina. Panalangin po natin maging kanilang mga pamilya, ingatan ng ating Panginoong Isus at gabayan sila ng ating Panginoon kung saan sila sinubo. Panalangin po natin sa gabing ito ang mga Northern Church ng Mandaluyong ay patuloy pagbuhayin ng ating Panginoon. Ang gawain sa Dagupan, hanggang sa Taytay, sila Pastor Algery, Pastor Jenson, Pastor Johnny, Pastor June, Pastor Marlon, Pastor Emil, Pastor Rigo, Pastor Timothy, Pastor Vice, Sister Rose Lanyon. Huwag po natin kaligtaan, maging ang kanilang mga pamilya. Sama po natin sa ating manalangin na patuloy silang samahan ng ating Panginoon at gamitin pa sila patuloy ng ating Panginoon. Lalo na po maging ang ating pastor sa Cubao, Quezon City, si Pastor Jerry, Sister Rizal Varela, ang gawain po doon. Sama po natin sa panalangin, ang pagbubunga, maging dito sa C5, Taguig City, si Pastor Niño, Sister Lerma ngayon, maging si Sister Lerma na nagdadalang tao ngayon ay palakasin ng ating Panginoon, panalangin po natin. Maging ang kagawain sa may gawain Bulacan, sama po natin sa ating panalangin, sila Pastor Aldwin, Sister Mama ng Buglaos, ang nilang pag-ahay doon ay pagtagumpay ng ating Panginoon at patuloy lumilos ang ating Panginoon maging sa lugar ng Barangay Rizal. Huwag po natin kalimutan, sama natin sa panalangin sila Pastor Mike at Sister Celine Punagua. Ang kanilang pamilya, ingatan ng ating Panginoong Isus at pagbuhay ang gawain doon. Sama din po natin sa gabing ito ang ating panalangin para sa mga pioneering churches, mga pastors and wife. Ingatan sila ng ating Panginoon. Kung saan sila isunungo ng ating Panginoon, panalangin po natin na magbunga ang gawain doon. Sama din po natin sa gabing ito ang ating church ay pagbungayan palalo ng ating Panginoon, fruitfulness sa mga ministry at outreaches dito sa C5, sa Cubao, sa Baykawayan, maging sa Barangay Rizal at sa iba pang bubuksan ng ating Panginoon. Sama din po natin sa panalangin natin ang breakthrough of financial and worship services sa gawain mo natin. Patuloy magkaloob ng ating Panginoon ang miracle money, lalo na yung pagkaloob ng ating Panginoon ang lot 4 at ang lot 2 sa gawain niya. Huwag po natin kalimutan din, isama natin sa ating panalangin ang ating bonsai, patuloy na kahabagan ng ating Panginoon, ang ating presidente, mga cabinet officials at ang mga government officials. Lalo na po ang ating local officials po dito sa Taguig at ang ating mayor, sama po natin sa ating panalangin. Patuloy sila kausapin ng ating Panginoon at ang mga frontliners, mga pulis, kasundaluhan at iba pang mga ginagamit sa gobyerno ay patuloy silang kausapin ng ating Panginoon. Huwag din po natin kalimutan ang ating panalangin na patuloy pang kumilos ang ating Panginoon sa buong mundo, dito sa sanlibutan. At patuloy magligtas ang ating Panginoon, ang ating mga babayan, mga Pilipino, mga kaibigan natin at mga kakilala natin, panalangin patuloy natin sa Panginoon na sila maligtas at ang ating pong mga kapatid sa abroad, ingatan sila ng ating Panginoon laban sa mga kaguluhan, sa una. Panalangin po natin, minsan pa sa gabi ito, maging ang ating mga kapatid na may karamdaman, kasakitan sa gabi ito. Simula kay Pastor Tonitinho, hanggang kay Brother Jericho, si Cesarito Bada, panalangin po natin ang kagalingan sa kanila. Maging lahat po ng pangalan na nakikita po natin sa screen. Huwag po natin kalimutan, isama sa panalangin ang kalakasan sa kanila. Isa ating kapatid, si Brother Joseph, Sister Maybelline Consuelo, na patuloy silang palakasin ng ating Panginoon. Maging si Sister Natalie, maging ang ating kapatiran, si Sister Conchita Villanueva, na nagtatay at nagsusuka ngayon. Panalangin po natin sa gabi ito, kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay.
maging si Sian Don Lopez, nagsusuka. Sunday schooler siya dito, ay pagalingin siya ng ating Panginoon. Panalangin din po natin sa gabing ito na kumilos muli ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. At kung may kakilala pa po tayo, kung may karamdaman, kasakitan, isama po natin sila sa ating prayer, mga kapamilya natin. Malaman sila dito, sama natin sa ating panalangin ngayong gabi na kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Huwag po natin din kaligtaan na panalangin ng gawain sa Keris ay buksan ng ating Panginoon yung pagkaloob ng campus ministry. Kung hindi man sa loob ay sa labas tayo makapangaral. At pagtagumpay pa ng Panginoon ang itong mga gawain sa gabi ito. At bago po tayo pangunahan ni Pastor Aldwin, minsan pa sa panalangin, iwalatin po natin ng Panginoon sa gabi ito. Hallelujah! O dakilang Diyos, makapagyari ng salamat. Hallelujah! Pastor Aldwin, ang dakilang pangalan sa gabi ito. Kami na po yung mga sa Panginoon, sumasampalalayan. Sa ating buhay, Panginoon, maranasan mo ito namin sa ibang malalayo. Panginoon, Glory God, glory Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Muli tayong manalangin. Kung natin, pikit natin ating mga mata. At tayong manalangin. Hallelujah, mong banal na makapangyarihan. Kami po muli ay dumudulog. God, sa iyong trono ngayong gabi. Dakilang Diyos, naniniwala po kami na may ginawa ka na sa aming kalagitnaan. Tinatagpo na ang bawat pangangailangan, O God, ng iyong mga anak. Dakilang Diyos, ganun din po. Dakilang Diyos, ang mga nabanggit na mga panalangin sa likod ng pulpito, mag-ensahe hindi nabanggit, inaangkin namin, Panginoon, na may ginawa ka na, lalo na may mga karamdaman, kasakitan, Panginoon. Lord, ang pangangailangan ng iyong mga anak ay kinatagpo mo na ngayong gabi, Panginoon Diyos. Lord, kami po, Panginoon God, ay maniniwala at nananampalataya, umaasa, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Ganon din po, Panginoon Diyos, kasihan mo na yung banal na Espiritu ay yung tagapagsalita ngayong gabi. Daloy ang yung banal na Espiritu at kausapin ang iyong mga anak sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, at kami po ilalabas, Panginoon, sa gusaling ito. Kami pinalaya at pinalakas mo, binago mo, Panginoon, at lalabas kami sa gusaling ito ay hindi na kagaya ng dati, kundi lalabas kami ay bago nakasama ka, Panginoon Diyos. Ngayong gabi, inaangkin namin ang buong pagtatagumpay, buong kagalakan at kapangyarihan mo, Panginoon Diyos. Inaangkin namin, sasamahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at patuloy namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit, parangal, pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Hallelujah. Kumusta na bang mawin? Kahit na bubo, kahit na bubo, ang iyong tahanan, doon sa langit, meron kang mansyon, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang todo. Doon sa langit, masarap ang buhay. Kapiling natin ang Panginoon. Hinahamang ating likuran. Pagdating sa langit, ay salamat po sa ating Panginoon. Maaari na po tayo magsipong muli ngayong gabi sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Praise God. Dinala tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Praise God. Tayo kinilos ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Tayo pinadako sa mga activities din. Amen. Sa gawain ng ating Panginoon. Huwag pa natin kaligtaan. Amen. Darating na revival. Magkaroon tayo ng morning prayer sa araw-araw. Kung gusto niyo kumilos ang Panginoon sa buhay niyo, simulan niyong manalangin sa ating Panginoon. Na sa isto magbubukas.
ng umaga, o mas maaga pa dahil makapapasok sa trabaho ng ating mga kapatid. Bukas na po ito, mag-doorbell lamang po kayo mga kapatid. Midnight prayer, tuloy-tuloy din po, 12 a.m. Corporate prayer natin, alas 4 ng Sabado. Tuloy-tuloy ito, alas 5, yung Youth and Adult Devotion. May bago tayong pag-aaralan. Amen mga kapatid, yung tapos na tayo doon sa tuklasin, yung bago natin pinag-aaralan ngayon ay Santiago. Follow-up natin after ng pag-aaral. Amen, alas 6, maging music ministry practice, 7 p.m. Amen, yung mga gustong tumugtog, magpaalagad, pagpagamit ng talento, simulan yung dumalo ng Sabado at kayo ay mag-pray lagi sa ating Panginoon. Sunday follow-up and outreach ng 4:30 ng linggo ng mga kapatid. Next, ay Thursday night worship natin, 7 p.m. tayo magsisimula. Bible for all ages, patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon alas 9 ng umaga. Amen. Yung Sunday morning, 10:30 ng umaga. Maging Sunday night worship, kanina nagsimula tayo alas 7 sa biyaya ng ating Panginoon. Maging ating men's discipleship, mga kapatid, huwag natin kalimutan. Malapit na po ito, June 14. Ngayong Friday na po. Yung mga gustong sumama, walang pasok na estudyante. Amen. Dumalo kayo, agahan niyo yung punta dito, alas 4. Yung pamapanalangin pa at sama-sama tayo pupunta ng Mandaluyong. 6:30 po magsisimula yun mga kapatid. Sama din po yung Healing Crusade. Tuloy-tuloy po yung activities natin ngayong June. Biyaya ng Panginoon, June 15, 2024, 4 p.m. ng Sabado. At pagtapos nun, babalik tayo dito para naman sa revival ng ating bisita ng pastor, si Pastor Samuel Alpindo, mula pa sa Pasay, amen, probinsya pa ito, na ito'y panalangin natin maging matagumpay. 7 p.m. magsisimula. At mag-invite din po kayo ng mga gusto nyo mapagaling ng Panginoon, makaranas ng himala sa ating revival at healing crusade. Ganun din po yung church anniversary, June 16, pagkatapos po ng ating revival, meron pang revival ulit ng linggo ng umaga at i-celebrate natin dyan yung ating ika-15 na taon na anibersaryo ng ating iglesia. Amen. Mag-invite din po kayo, hindi lang sa anniversary, kundi sa araw-araw na gawain ng ating Panginoon. Maging ang combined discipleship sa Cubao, June 28, 7 p.m. At after po natin pumunta dyan, overnight prayer naman. Dito naman tayo sa C5. Mananalangin tayo simula pag-uwi natin hanggang umaga ng alas 6, sama-sama tayong mananalangin. Revival Crusade ni Pastor Yue, August 26 to 27. At kung wala na, tayo po idadako sa mga report ngayong gabi. Sa biyaya ng Panginoon, unang magre-report sa mga kababaihan, Sister Natalie. Pangalawa, si Matmat sa aming grupo. Sa grupo naman nila Widrain, si Widrain. At si grupo nila Brother Jerison, Sister Ruth. At sa kila Brother James naman ay si Brother Julius. Una po magre-report, Sister Natalie, palakpan po natin. Magandang gabi po. Meron po kami naturuan ni na Ate Ben na 21 na bata ay 7 po yung bago. At ni na Ate Mary po ay 13 po, tapos po 2 po yung bago. At meron po kami kabuuan na 34 po na naturuan. Si Matmat. Okay, next si Matmat. Palakpan natin. Magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Iulat ko lamang po yung mabuting ginawa ng Diyos sa paghayo namin ni Brother Mancho din po sa face to face. Basta dun po sa face sa GK. Bali, meron po kaming 11 bago, tama? 11. Tapos may yung isa doon is bago. So ayun po, wag po natin kalimutan na isama po sila sa ating panalangin. Isama din po kami, new po kami sa amin, sa inyong mga panalangin upang
maging mabunga ang hayo po namin doon sa GBM. Marami po kami maturuan ng mga kabataan. Hindi lang ako sponsor. Praise God po, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Ulat ko lamang po kung paano po kami sinamahan ng Panginoon. Nagkaroon po kami ng Bible study po sa Pomelo Street. Utos po ng pastor namin doon po kala Clarence. Kaso po, busy daw po sila, so dinala po kami ng Panginoon kala Brother Daniel. Sabi niya po may sakit daw siya, may ubo. Nag-share po kami doon ng salita ng Diyos, tapos pinanalangin po namin si Brother Daniel. So, biyaya ng Panginoon, napalakas siya. Ang maganda pa doon, hindi niya kasama yung mama niya, pero bukas po yung isip niya para papasukin po yung salita ng Panginoon. At hindi lamang po yun, kasama po natin si Clarence ngayon. Naglalaro po siya, pero inuna niya po yung Panginoon. Tapos dinala po kami sa Upper West, may 7 po na kabataan na in-inspire po sa amin ng Panginoon. So yung 4 po doon bago, tapos hindi lang po doon. Nandito na po kami sa church, tapos may in-invite po na kababaihan, so kasama po natin siya. May lakad po sila pero inuna po yung Panginoon. So maraming salamat Panginoon. Maraming pong salamat sa Panginoon dahil kumikilos po siya sa aming paghayo. Huwag din po natin kalimutan na isama sa panalangin ng bawat hinayuan ng bawat kapatiran para magbunga po ito. Sa Diyos po ang papurihan. Sister Ruth po. Ay, sister. Magandang gabi. Dito rin sa inyo na. Pupunta kami sa Pusawan. Ang ano namin doon ay, pagpunta namin doon, parang walang tao. So, pupunta kami sa court. May dalawang bata, hindi bata. May dalawang teenagers at pamilata. Sorry. Sabi namin, mag-share kami ng salita ng Panginoon. So, umupo siya, unti-unti, dumami ang nakinig, mga bata, matatanda, hanggat yung nagbabasketball, nakinig sa salita ng Panginoon. Puri lang sa Panginoon dahil ang tumanggap doon ay 40 katao. So, napakagala tignan mo ang mga tao doon dahil parang sila sa uhaw sa salita ng Panginoon. Dalawin namin na may magkaroon kami ng lakas doon na namin kami pupunta doon. At saka, pagkalangin niyo kami na bigyan kami ng lakas. And, pumunta kami sa other place. Mayroon na naman kami na tagpad doon mga kabataan. Bali sa tao doon, ang tumanggap. So, then ang checkpoint din namin, pumunta din kami doon. Mayroon din regular na nakikinig doon. Sila Joseph at saka yung si Tintin at saka si Ethan. Andun sila at muli ng Diyos ay sila'y kumido sa buhay nila na talagang gusto nila na laging mag-Bible study sa Diyos ako. Pero kahapon din, iniwas rin kahapon nag-ano rin ang Panginoon na kumilos din ang Panginoon sa amin na tatlong to ang hanggap doon sa tatlo isang pamilya talaga yun. Family Alfero. Ang gusto nila, lagi kami pumunta doon sa next Saturday. Gusto nila mag-share din kami ng salita. Then another bahay din. Mayroon din pa ito bahay din sa Diyos. Hindi na sa store. Gusto rin niya na i-share din namin ang salita. Kaya gusto ko na padalangin niyo kami, nabigyan kami sa Salamat.
gabi po sa atin sa lahat. Yung ko po sa aming pag-ayos sa Gitnea at inuna namin ang punto naman ay si Nanay Conchita ay daanan namin pang sumama dito. Pero hinanda nga ng kaaway, siya ay nagkasakit na may diarrhea at nagsusuka na kami hindi ko na makilala ang mukha ni Nanay Consing dahil nag-iba. Kagabi pa lang ang kanina at may naramdaman pa. Yan, panalangin natin siya ay gagaling na matupad niya ang akong sasama sa amin sa pagbalik sa sunod. At ngayon naman natapos naman doon, tumiritso kami sa G3 sa may mini park. Doon natagpuan namin isa ka Brother Jim at isa sa akin ay napatanggap din. Sa akin ay dating born again pero nag-backslide pero gusto niyang bumalik ngayon na pakinggan niya ang salitang Panginoon na kung nating dala para sa kanya ay natingin siya at handa na siya babalik. At ngayon pa man, kahit pa isa-isa naman ang pagtanggap namin at meron din kami bago na siya si Brother Jim at katunayan ay bago napatanggap at sumama ang ganyan. Salamat sa Diyos sa pagpilihan ng lahat ng nagagawa ng ito sa gabi nito. Maraming salamat. Amen. Nakita natin, mahaba yung report. Amen. Ganyan kumilos ang ating Panginoon kapag tayo sama-sama humahayo. Kaya inaniya ko bawat isa. Amen. Sa mga susunod pang linggo, humayo tayo lalo na sa darating na revival. Akayin natin yung katulad doon, mga backslider. Balik natin sa tulong ng ating Panginoon. At ngayon naman po, amen, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin, sa mga hayo natin, tayo naman po ay sama-samang kikilos sa paglago sa gawain ng ating Panginoon. Sa paanong paraan, tayo po ay magbibigay ngayong gabi, maghahandog tayo ng masaya sa gawain ng ating Panginoon. Ito po ay pangunahan ng ating pastor, as Pastor Nino. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Brother Matthew. Amen. Ang Panginoon ay nagbigay. Amen. Timely, God provide a worker. Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang ang Diyos ay karapat-dapat sa kanyang pangalan, Jehovah Jireh. Amen. He can give a timely gift. Ginawa niya yun. Kung walang manggagawa, wala tayong maririnig. Amen. 40, 35, ilang stopover yung nangyari kay na Sister Daisy. Dahil ang Diyos ay nag-provide ng tao. Can we say amen? Hinog na ang anihin, kailangan ng mga manggagawa. At ito ay nag-provide ng Panginoon. Pinakita niya ngayong gabi na kaya niyang mag-provide ng tao. Kung kaya niyang mag-provide ng buhay, kaya niya rin mag-provide ng pagpapala sa iyo. Sapagat ang pangalan nga niya, sabi ni Abraham, ating ama sa pananampalataya, Yahweh Jireh o Jehovah Jireh, sa ibang salin na sinasabi hanggang sa araw na ito, mula noon sa bundok ng Moriah, mga kapatid sa Panginoon, ang Panginoon ay nagkakaloob. So kung nagagawa ng Diyos magkaloob sa bundok, magagawa ng Diyos magkaloob sa loob ng kanyang simbahan. Sa kanyang katawan ng Diyos ay makapagbibihis ng pagpapala sa bawat isang walang takot na ihandog ang pinakamabuti sa Diyos. Andito si Abraham. Pwede ka bang tawagin ng Panginoon ngayon na anak ka rin ni Abraham sa pananampalataya? Kagaya mga kapatid sa Panginoon, isang pandak, amen, umakyat sa puno. Pagkatapos ng lahat na siya ay nagpapasok kay Jesus at ibinalik na 4 na ulit ang kanyang mga nakupit, tinawag siya ng Panginoon, anak din ito ni Abraham. Dahil sa isang mananampalataya, naniniwala siya na higit pang maibibigay ng Diyos kapag sumunod ka sa kanyang kalooban. Kapag tinawag ka niya at gusto kanyang gamitin, lalo na sa pangangasiwa ng pagbibigay. Nandito si Abraham sa Genesis chapter 22. Tinawag siya ng Panginoon. 3 araw siyang naglakbay. Dala-dala ang kanyang aso, ang kanyang anak. Mga kapatid, dala-dala ang panggatong. Amen. Nandun din ang kanyang
panaksak, may panali, may pangsiga. Pero masakit sa kanyang kalooban na sa loob ng 3 araw siya'y lumalakad. Alam niya, pagdating sa dulo, siya mismo ang papatay sa anak niya. Pare handog sa kanyang Diyos na pinatagan. Ibig sabihin, kanyang tinataas, kanyang sinasamba, kanyang sinusunod. Amen. Hindi nandito si Abraham para sabihin, wala na akong magawa. Hindi nandito si Abraham para sabihin, amen, wala akong ibang pwedeng gawin. Ihandog ko na lang ang anak ko. Hindi ganun ang kanyang iniisip. Amen. Kundi sa kanyang sinasabi, sa kanyang iniisip, sa pagkakilala sa kanyang Diyos, dapat maging ganito rin, mga kapatid, ang ating isipan, mga kapatid, na ang Panginoon ay makapagbibigay sa mga bagay na ating inihahandog sa Kanya. Amen. Kaya ng Panginoon na ikaw ay pasaganahin, kagaya ni Abraham. Tutulungan ka ng Diyos, itingin ang iyong paningin sa mga kayang gawin ng Diyos, hindi sa mga problemang meron ka ngayong oras na ito. Genesis chapter 22 verse 13, kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tubang lalaki sa likuran niya na ang sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siya ay inialay na handog na susunugin kapalit na kanyang anak. Amen? Ang ating Ama na nasa langit can give you the best in a timely gift. Amen? Napapanahon. Sa panahon kailangan mo. Sa panahon ng iyong pagsunod, hindi pawawalang kabuluhan ng Diyos. Bilang Ama natin nasa langit, ang lahat ng pinagkakaloob mo. Yun, kung ang paraan ng iyong pagkakaloob, wala nang balikan. Kung ang paraan ng iyong pagkakaloob, hanggang kamatayan. Kung ang paraan ng iyong pagkakaloob, mga kapatid, ay puno ng sakripisyo at pagtitiwala sa Diyos. Kung ang iyong pagkakaloob ay walang pagkikwenta, kung ang iyong pagkakaloob, mga kapatid, ay pagsuko sa Diyos na sa iyo ay tumatawag. Handa kang magsabi, narito o Panginoon. Kagaya ni Abraham. Sabi doon, verse 11, ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, sabi ni Abraham, narito ako. Nandito ka ba ngayong gabi na handang sumunod sa Diyos? Nandito ka ba ngayong gabi na handang ibigay ang kaisa-isa na lamang na nasa iyo ay ihahandog mo ba sa Panginoon? I challenge you tonight. Kung tunay kang mananampalataya ng Diyos, ibigay mo sa Kanya ang the best gift that you can give. The best gift that you can give. Because the Father that we have in heaven, amen, is the best Father that we can have. Amen. Marunong siyang magbigay sa kanyang mga anak sa panahon na eksakto kailangan mo ito. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Meron isang mag-asawa, amen, nahiwalay sa kanilang mga anak sa Atlanta, biglang nagkaroon ng bagyo, amen, at sa kanilang bahay ng pasito ng hurricane, bumagsak ang bahay nila, wala ang lahat, amen, isa na lang natira, picture ng kanilang ama. 1942, iniingatan nila ang picture frame na ito. Amen, at ang picture frame na ito ay nagkaroon ng gitak dahil sa hurricane, ito ay bumagsak. Kinuha nila yung picture. Inalis nila yung nabasag na bubog, mga kapatid sa Panginoon. Pinapo nila yung magandang frame. Hindi nila alam, pagkuha nila doon sa picture frame, nandoon mahigit 300 dolyar mula pa noong 1942. Patay ang kanilang ama, nagtago ng panalapi. Amen. Baka sakaling dumating ang araw, ang kanyang mga anak ay mag-asawa at mga ilangan ng kailangan nila, amen, matatagpuan ng kanyang mga anak ang pagpapalang ito. Sa panahon ng bagyo, amen, sa panahon na nawalan sila, sa panahon na kailangan nila, amen, nakapag-provide ang ama nila. Kung nagawa yan ng simpleng tao, patay na, ang Diyos mo na ama mo ay buhay, hindi siya namamatay, makapag-provide siya ng mas maganda para sa buhay mo. Amen. Pero hinahamon ka niya, kagaya niya, bro. Hinahamon ka niya. Pwede ka pa bang turuan ngayong gabi? Pwede ka pa bang hamunin ngayong gabi? Pwede ka pa bang utusan ngayong gabi na ihandog mo, amen, ang pinaka
iingatan mo sa iyong buhay. Then, dito, hindi pera ang usapin. Dito ang usapin ay ang kaisa-isa niyang anak. Pwede bang ihandog mo ang buhay mo sa Diyos ngayong gabi? Maaaring malamang na lang ngayong gabi, pero hamunin mo Diyos. Pwede ka magpanata. Pero nais kong sabihin sa iyo, kapag ikaw ay nagpanata, nagsulat ka ng isang mahalagang, amen, handog para sa Panginoon, siguraduhin mo ibibigay mo ito. Huwag kang magsusulat ng isang bagay na hindi mo ipagkakaloob sa Diyos. Can we say that? Dahil susubukin ka ng Diyos. Pero kapag ikaw ay sumunod, kaya nito mga kapatid sa Panginoon, ang Panginoon mismo ang gagawa ng paraan, amen, para hindi ka magkulang. Sa panahon na akala mo'y mawawalan ka na, napakasakit para kay Abraham. Iniunat niya, sabi sa 10, ni Abraham ang kanyang kamay at tinawagan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Hindi siya nakapikit. Hindi sinabi dito nakapikit si Abraham. Pikit mata kong susundin ng Diyos. Hindi ko sinasabi, pikit mata kang maghahandog ngayon. Amen. Dahil ang ating pagsunod sa Diyos is not blind faith. Tiyak natin, kita natin, may ginagawa ang Diyos. Amen. Amen. Hindi tayo nang huhula dito. Subok natin ang Panginoon. May ginagawa ang Diyos sa mga anak niya na nagtitiwala at nagpapagamit ng buhay sa Panginoon. If God can give soul and God can raise up workers, God can bless your life. Amen? Nakapagbigay siya ng maraming kaluluwa. Tumukong ka at ikay humayo. Iba't ibang grupo. And I believe, amen, iisa tayo. Amen ba mga kapatid? Baka yung sigawan nyo kanina, balisahan kayo. Ano ka, kita? Ano? Hindi tayo dito balik sa... Amen. Ginagawa natin yun dahil naniniwala tayo mga anak pa uli ang Iglesia ng Diyos. Amen. May tatayo. O sino susuporta? Amen. At the back of every ministry, there is a faithful supporter. Pag walang faithful supporter, hindi lalaro gawain. Isa yan sa kinababagsak ng ministry. Dahil sa kaulangan, kawalan ng mga anak na nagtitiwala sa Diyos. I believe kaya ka nandito, isa ka dun sa nagtitiwala. Yes. Gusto mong makasaksi ng kakaibang pagkilos ng Panginoon. Umaasa ka, you are expecting God to do a miracle, amen, something great, supernatural ngayong gabi, blessing upon blessing, hamunin mo muna ang Panginoon. Amen. Hinahamon ka niya, hamunin mo rin. Amen. O sige Lord, gusto mong gamitin? Sige! Maging masigla ka. Maging masaya kang magpagamit. Magkaroon ka ng purpose sa iyong bibigay. Magkaroon ka ng purpose sa iyong ihandog. At kagaya ni Abraham, mga kapatid sa Panginoon, amen, bibigyan ka ng Diyos. Hindi mo pa alam, nasa likuran mo na, sumusunod ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Sa likuran mo na. Amen. Lumingon ka lang. Dahil hindi lumilingon, amen, sa pinanggalingan, hindi makararating, amen, sa paroroonan. Hindi mo alam yung nasa likuran mo ay pwedeng maging katuwang mo sa ebanghelismo, sa tahanan mo, sa buhay mo, sa gawain. Pag panahon nangangailangan ka, sa pananalangin. Amen. Kaya huwag kang magkaroon ng matigas na leeg. Amen. Umasa ka, amen, may gagamitin tao rin sa buhay mo. Amen. Kasi kami ng Diyos, ilalagay nila sa iyong kantungan, siksik, liglig at tumahabaw. God will raise up men to help you. Amen? Amen. Pero tumulong ka muna ngayon. Amen. Amen? Exercise mo muna para bumalik sa iyo. Amen? Ang puwersang ibinigay mo, ang binhing itinanim mo, ang pagpapalang inihasig mo, ay ibabalik ng Diyos sa iyo. Siksik, liglig, at umahabaw. Kaya tayo magandang gabi. Amen? Kaya din natin ang Diyos kumilos. Kaya papanalangin ang ating kapatid. Hallelujah. Si Brother Ezekiel sa gabi ito. Manalangin muli, Panginoong Isus, salamat po muli sa gabing ito, sa pagpapalang pinagkaloob niyo po sa aming buhay. Panginoong Isus, pagpalain niyo po muli ang mga kapatid namin, na magbabalik po sa inyo ng kapurihan ng Panginoon. Minsan ba, balik niyo po sa kanilang buhay, Panginoon, ng pagpapala. Panginoong Isus, gamitin niyo po patuloy ang bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa gabing ito, Panginoong Isus. At sawatayin niyo po mga maling espiritu na nasa amin. O Panginoon, espiritu ng kadamutan at mga mandaray na diablo sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Minsan pa,
sa gabing ito, Panginoon. I claim the victory, Panginoon Jesus, at ang pagbubunga at pagpapala para sa bawat isa. Sa pangalan niyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We bring the sunrise of grace to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of Amen. Mas excited tayo sa salita ng Diyos ay papangaral ngayon kami. Can we say amen? Amen. Amen. At patuloy tayong umaasa. Amen. At aking inaangkin yung panalangin at propesya na pinagkaloob ng Diyos ginamit ang ating buting leader na magkakaroon ng dakilang gawaing iglesia ng Diyos sa may kawayan. Kaya patuloy nyo samahan kami na ipanalangin ang ating anak sa pananampalataya. Amen. At pupunta doon at gamitin nga sila. Sila ay patuloy na samahan ng Diyos sa tuwing pumunta. Kaya may plano silang pumunta every week, twice a week na. Nagsimula sila ng Miyerkules itong nakaraan, pero nilipat natin ang araw sa pagkasili nag-turnover pa. Pag-pray nyo every Tuesday at Saturday ay magbunga ang 5 gawain doon, ma-convert yung mga pamilya kanilang pinupuntahan, and magkaroon ng great transformation, makakasama nila sa hayop. Hallelujah, mag-grace ang Diyos ang mga disciple na makakatuwang nila. Amen. Pero bago yun, amen, at kasama yung tahanan na kanilang pupuntahan, amen, kasama nyo rin, makakuha tayo ng mas mura na malaki, amen, na lugar doon sa lugar ng Ligawayan, sapagkat ito naman ay probinsya dito kagaya ng Maynila, kaya naniniwala may mas mura doon maupahan. Kaya say that? Amen. Samahan nyo lang kami sa prayer at samahan sa pagsuporta. Okay, so nandito ang ating puting pastor, amen, mula sa Ligawayan, mula sa Umembo, papunta na ng may kawayan at kasama natin ngayon. Lakad na tayo, amen, kung anong pinapahayag ng Diyos sa ating buhay. Welcome natin ang anak ng Diyos, Pastor Alvin Tabuglao. Hallelujah. Praise God. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa at salamat sa opportunity na tayo ay muling makatayo sa lalo na sa likod ng pulpito. Kaya nga ito ay malaking biyaya ng Diyos. Amen. Kinakabahan na pati mic. Di ba ginagamit, kinakabahan na. Praise God. Amen. Salamat sa Panginoon Diyos sa mga hindi po na nakakilala sa akin, ang yung kapatid, amen, na disciple dito, amen, ni Pastor Nino, amen, at kasama kanyang may bahay. Kaya salamat sa Diyos, salamat kay Pastor Nino at Esther Lerma sa kanilang walang sawang pagbibigay ng payo sa amin mag-asawa. Kaya salamat din sa aking asawa sapagkat siya ay aking katuwang, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Biyaya ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos po ay kumikilos sa bawat ginagawa, lalo na sa paghayo, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Amen. So, ngayong oras na ito, mga kapatid, ay makikibukas ako sa aklat ng Matthew, chapter 18. Amen. At nung nagpasimula kami, naalala ko doon sa lugar ng Umembo, hallelujah, marami ang mga tao na nagsasabi, huwag kang pumasok sa lugar na yaon dahil napakadelikado. Marami ang masasamang tao at marami ang adik. Amen, doon. Pero biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay pinanintulutan tayo ng Panginoon na makapasok doon
at sa tulong niya, nagligtas ng Panginoon sa loob na kanilang kinakatakutan. Amen. At ngayon ay sila'y nagpagamit, amen, sa pamilya at ang iba pa roon, maging ang nagtitinda ng droga ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Yun ang kinakatakutan nila. Amen. At nung pumunta naman kami sa may Gawayang Bulacan, amen, pangalawang punta namin doon para bang pinapahinaan ng loob. Nasabi nila, huwag kang pumasok sa lugar na yaon, amen, dahil mga adik din ang mga tao. Masasama ang ugali, amen, kumbaga, yan na ang buhay nila. Amen, baka ano ang mangyari. Pero sabi ko, amen, kaya kami narito para hanapin ang mga makasalanan. Amen. Hindi kami narito para hanapin ang mga matutuwid. Amen, kundi hanapin yung mga nawawala. Amen, kaya tayo narito mga kapatid ngayong gabi sapagkat tayo ay kabilang na mga nawala. Inabot tayo ng Diyos, amen, dahil sa pamamagitan ng Kanyang salita at mayroon ng aral, mga lingkod ng Diyos, kaya po narito tayo ngayong gabi. At kagaya po sa ating teksto na babasahin ngayong gabi, maaaring ito ay kabisado mo na, ito ay paulit-ulit mong binabasa at I believe ngayong gabi, mayroong panibagong pangungusap na pwede kang kausapin ng Diyos. Lalabas ka sa gusaling ito, amen, ipapaalala sa iyo ang tekstong ito. Ang sabi dito sa aklat ng Matthew, chapter 18, verse 10 to 14, hallelujah, ito yung talinhaga patungkol sa nawawalang tupa. Amen. At ito ay pangitain ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. At sinasabi ko sa inyo, amen, sa kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama na nasa langit. 11, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang napahamak. Amen. Sabihin natin, napahamak. 12, ano ang palagay ninyo? Ang gagawin ng isang taong may 100 tupa, na kung nawala ang isa sa mga iyon, hindi ba't iiwanan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naliligaw? 13, tandaan ninyo, kapag ito ang kanyang natagpuan, ay higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa sa 99 na hindi naliligaw. Amen. Hindi ko sinasabi na hindi niya mahaling 99. Amen. 14, gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng iyong Ama na nasa langit, amen, na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Amen. Nais kong mangaral, hinahanap ka ng Diyos. Tayo manalangin, hallelujah, dakilang Diyos, Panginoon God, salamat po sa iyong biyaya ngayong oras na ito at sa pagkakataon na kami, Panginoon, ako po ay makapagsalita sa iyong likuran, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay, dakilang Diyos, at lalo na ang iyong salita na ikaw po magpahayag, Panginoon Diyos. Ilagay mo ako sa iyong likuran, kasihan mo ako na iyong banal na Espiritu, sapagkat wala po akong magagawa, hindi po ako nagtitiwala sa aking sarili, Panginoon. Sa bawat lumalabas sa aking bibig ay hindi po, ikaw po mahayag, Panginoon Diyos, hindi po yung salita ko, dakilang Diyos. Kaya ngayong gabi, Panginoon God, malaya kang mangusap sa bawat puso na mga narito ngayong gabi, ngayong mga anak, Panginoon God, na hindi po sila magsawa, patuloy silang sumunod sa dakilang plano at layunin, hanapin ang mga nawawala kagaya namin, Panginoon Diyos. Salamat po, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. God is looking for you. Hinahanap ka ng Diyos ngayong gabi, mga kapatid, sa ating Panginoon. Meron nakapagsabi ng ganito, we can try to run away from God. Amen. Maaari nating subukan tumakas sa Diyos. Amen.
Hallelujah. At sinabi pa niya, hallelujah, or we can run to God. O maaari tayong tumakbo sa Diyos. Amen. Or better yet, we can run with God. O mas mabuti pa, na maaari tayong tumakbo kasama ang Diyos. Amen. Kaya ngayong gabing ito, una natin pag-usapan, tumakas sa Diyos. Kasi marami ang tumatakas. Hallelujah. Run away from God, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dito sa ating teksto, makikita natin sa Matthew 18, verse 12. Ano palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa na kung nawawala ang isa sa mga iyon, hindi ba iniwanan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naliligaw? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, amen, hinahanap po ng Diyos yung mga naliligaw. Kaya kanina nakakatuwa, amen, yung bawat nagre-report, masaya, amen, pakinggan. Hallelujah, pero yung goal natin, makasama natin sila at maligtas sila, amen po ba? Amen. Mga kapatid, sa ating Panginoon. At alam niyo po ba, mga kapatid, hallelujah, kapag naliligaw, ibig sabihin, ito ay nakakagawa ng kasalanan. Amen. Kapag maligaw ka, ibig sabihin, ayaw mo magpasakop. Hallelujah. At alam niyo po ba, ang kasalanan o sin, ang kasalanan ay nagdadala ng takot. Ito ay magdadala ng takot o di kaya pwede kang ma-open o mapahiya. Amen. Pwede kang mapahiya, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. At kahit gaano ka kamagaling, hallelujah, magtago ng kasalanan sa sarili mo at sa buhay mo, at sabihin natin ito ngayong gabi, ikaw ang pinakamagaling magtago sa ibuturan ng iyong puso na hindi mahayag ang iyong kasalanan at kakamali ka. Sapagkat ang Diyos, kapatid, ay kita po tayo. Imagine natin, hallelujah, kahit si Adan at si Eva, mga kapatid, hallelujah, natakot sila sa Diyos. Amen? At praise God. Thank you, kaya. Natakot sila, mga kapatid. Si Adan at si Eva ay nagkasala. Amen po ba? Alam niyo yung kwento yan. Pero nais ko lang, basahin uli dito sa Genesis chapter 3, verse 8 to 10. Ang sabi dito, pagdating ng hapon, ay narinig nila na lumalakad ang Panginoon Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Nagtago. Amen. Kaya minsan, ang mga disciple ang gagaling magtago. 10. Pero tinawag ng Panginoong Diyos, lalaki, nasaan ka? Amen. Kaya, mga kapatid, kahit magaling ka magtago, hallelujah, nakikita ka pa rin ng Diyos. Then, sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako, natakot po ako, dahil hubad ako. So imagine natin ngayong gabi, mga kapatid, bakit si Adan ay natakot? Dahil alam niya na meron siyang kasalanan. Amen. Kaya kapag meron kang kasalanan sa iyong buhay, sa iyong sarili, hallelujah, hindi ka matutuwa. Sigurado, kapatid, matatakot ka kagaya ni Adan. Hallelujah. Amen, na natakot siya habang naririnig na ang Panginoon ay naglalakad doon sa halamanan. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa ating Panginoon, mas pinakinggan pa nila ang tinig ni Satanas kaysa sa tinig ng Diyos. Hallelujah. Sino po ang pinapakinggan mo ngayong gabi? Pag-uwi mo sa bahay mo, binubuksan mo ba yung 32 inches mong TV, Smart TV?
At nanonood ka, amen, sa palabas ni Kibuloy, o nanonood ka, amen, ni Eddie Soriano, o ano ba mga palabas na minsan, o di kaya doon sa mga panunood mo na nakakinikilig ka. Kumusta po tayo mga kapatid? Sino ba ang ating pakikinggan? Amen. Hallelujah. Ako'y naniniwala nung time na ito, amen, pinakinggan nila ang tinig ni Satanas. Hallelujah. Imagine natin ngayong gabi mga kapatid sa ating Panginoon, kahit sa ating kapanahunan, ngayong gabing ito, hallelujah, sa ating kapanahunan, kung ano ang hindi inuutos, yun pa ang gagawin. O yun po, yan pa ang iyong ginagawa. Meron po mga disciple na ganito. Kung anong hindi inutos ng pastor sa iyo, yung pa ang gagawin mo. Hallelujah, meron kang sariling lakad. Meron kang sariling gusto. Hallelujah. Hallelujah. Pag sabing hindi pwede, sige pa rin. Hindi marunong makinig. Hallelujah. Ginagawa pa rin ang kanilang gusto. Pwede po ba ngayong gabi, hallelujah, isang tabi mo muna ang gusto mo, amen, papasukin mo ang gusto ni Lord sa buhay mo. Yes. Pwede po ba yan mga kapatid? Yes. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sa ating mundo, sa ating paghayo, amen, makakarinig tayo ng iba't ibang mga kwento. At kahit tayo, kabilang tayo noon sa mga panghambugan o kayabangan. Amen. Minsan makakarinig tayo, minsan nagpipintuan, alam mo ba pare, brother, sister, amen, 10 na yung namatay ko. Hallelujah. Ikaw naman nakikinig. Alam mo? Talaga ba? Amen? Gulat na gulat ka. Pero alam niyo po ba, kapag mayroong magkwento pala ng ganito, bakit hindi mo sabihin, doon mo ikwento yan sa pulis? Yung napatay mo. Hallelujah. Ewan ko lang kung ikwento niyan. Di ba? Kaya mga kapatid, marami po ang mayayabang kahit sa kwentuhan. Hindi po nagpapahuli. Kahit lalo na kapag yan ay may tuma, amen, malakas ang tama, amen, malakas ang loob. Wala nang hiya. Mahaba lang mukha. Di ba, mga kapatid? Kaya nila yan nasasabi kasi wala silang takot, mga kapatid. Akala nila ay sila'y matuwid at malinis at walang kasalanan. Inaani nila silang matuwid. Amen. Hindi sila makasalanan. Baka nakakalimutan po natin ang nakasulat sa Hebreo 10:11 na sinabi ng Panginoon, ayon sa nasusulat, wala pong matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Pansinin natin sa huli, walang naghahanap sa Diyos. At marami po ang ganitong mga tao, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Marami po mga tao na ganito ang ginagawa sa kanilang mga buhay. Alam niyo po ba, kahit sa kwento ni Moises, alam na ninyo po yan. Amen. Kasi gusto ko lang, amen, sabihin sa inyo, kahit si Moises, mga kapatid, amen, ay nakapatay. Si Moises, mga kapatid, ay ampon ni Paraon. Hallelujah. Na alam din ni Moises at kilala niya ang kanyang pagkakilanlan. Kilala niya ang kanyang sarili. Hindi siya makakapagtago, mga kapatid, sa ating Panginoon. Pero akala niya, walang nakakita, amen, sa kanyang ginawa na siya ay nakapatay. Amen. Minsan, nakala natin, pag gumagawa tayo ng kasalanan, wala nakakita sa atin. Akala ba natin na kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, hallelujah, akala mo ay absuelto ka na. Amen. Para bang, hallelujah, gagawin ko na lang uli yan pag okay na. Amen. Mga disciple, hallelujah, mga mananampalataya, kailangan po natin maging open sa Panginoon at sa pastor. Amen. Kasi lahat po ng ating ginagawa, yan po ay mahayag. Ang sabi ng Panginoon dito sa Exodus chapter 2 verse 12 hanggang 14, ang sabi niya dito, ang ginawa pa ni Moises ay tinabunan niya ng buhangin.
Amen, ang kanyang napatay. Ang sabi doon, siya ay nagmasid, amen, at nagmasid sa pagkabilang-bilang dako, at siya ay walang makitang tao, at kaniyang pinatay ang Ehipsyo na kaniyang tinabunan sa buhangin. Para lang tayo ng pusa. Excuse me na po, sorry. Amen. Ba? Alam yung tayo ng pusa. Matapos sila. Nagkakalkal sila, mga kapatid. Hallelujah. 13, at siya'y lumabas. At sa ikalawang araw, narito ay may dalawang lalaking Hebreo na nagbabagbag, amen, sa kanilang sinabi roon, umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? 14, at sinabi niya, sinong naglagay sa iyo na pangulo at hukom sa amin? Isipin mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At pansin natin sa huli, at natakot si Moises na nagsabi na tunay na ang mga bagay na yaon ay nahahayag. Amen. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, kahit gaano kagaling magtago ng kasalanan, mahayag po yan. Amen. Amen? Mahayag yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen? Lalo na sa ating mundo ngayon, sa ating ginagalawan, kahit yung mga kabataan, hallelujah, pag ayaw nilang sumunod sa magulang, ang ginagawa ay lalayas na lang sa bahay. Pinaghuhugas si nanay ni tatay, amen, dahil ayaw niyang gawin, gagawa, lalayas siya sa bahay. Amen, pinagwawalis, amen, pinagtitiklop ng kanyang pinaghigaan, hallelujah, ginagawa, dinalayas, na lumalayas siya. Amen, ayaw ng responsibilidad. Amen, at sasabihin natin, ay, pupunta ako sa church. Ginamit mo pa ang church. Alam mo po ba, ang church ay mas malalang pa magturo. Hallelujah. Kung tamad ka sa bahay mo, hindi ka pwede maging tamad dito. Amen? Hallelujah. At meron po sila mga sariling, pagiging makasarili. Hallelujah. At alam niyo po ba, kahit si Jonah, nung siya ay tinatawag ng Panginoon si Jonah para puntahan ang lugar na makasalanan, hallelujah, at siya ay pinapabangon ng Diyos, amen, ang ginawa niya, bumangon siya pero iba ang kanyang ginawa kaysa sa pinapagawa ng Diyos. Amen? Hallelujah. Saan po ba natin yan mababasa? Doon sa Jonah, chapter 1, verse 2 hanggang 3. Bumangon ka at pumaroon ka sa Nineveh. Sa malaking bayan na yaon ay humihiyaw laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umaabot sa harapan ko. Amen. So nakikita ng Panginoon, mga kapatid. Pero anong ginawa ni Jonas, mga kapatid? Ngunit si Jonas, amen, ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Imagine natin, mula pa sa harapan ng Panginoon at siya ay lumusong, amen, sa Joppe, amen, at nakasumpong ng sasakyan patungo sa Tarsis, at sa gayon ay nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumanlan upang yumaon na kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, tinatakasan po natin ang ating ministeryo. Hallelujah. Marami po ngayon ang nagsasawa. Hallelujah. Kaunting pagalitan ka lang ni pastor. Hallelujah. Ikaw namang matampuhin, magmumukmuk ka sa gilid. Hallelujah. Para bang hindi nakikita ni pastor ang aking ginagawa. Hallelujah. Pero tatanda natin, mga kapatid, kung merong pinapagawa ang Diyos, wag na wag mo itong tatanggihan. Ito ay gawin mo, kasi kung ito ay tatanggihan mo,
pwede kang kainin ng malaking isda. Amen? Minsan, inutosan ka ni pastor mag-street preaching, sasabihin sa'yo, ayaw ko pastor. Amen? Masasama yung tao doon. Bakit hindi sila makinig? Ano mapapansin natin, di ba? Pag nangangaral tayo, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, ang iba ay walang pakialam. Ang iba ay mga bingi, ang iba ay mga bulag. Hallelujah, kahit nagpapatanggap ka na lang, even di ka pa iintindihin. Na hindi naman nangangaral ka para sa iyong sarili, kundi para sa kanila. Amen. Hallelujah. Pero gawin mo lang ang pinapagawa ng Diyos. Siguro ito ata yung inaakala, amen, ni Juna, hindi mo makikinig sa akin yan. Hallelujah. O di kaya, mga kapatid, hallelujah, ayaw niya maligtas yung bayan na yun. Kapag hindi mo ginagawa ang pinapagawa ng Diyos, ibig sabihin, ayaw mo maligtas yung mga nawawala. Amen? Ayaw mo maligtas yung mga gumagawa ng kasalanan. Ayaw mo mga maligtas, amen, yung mga yung mga nabapatiwala at nagpapatuloy sa kasalanan. Hallelujah. Ito po ang ating trabaho ngayong gabi, mga kapatid. Amen. Tayo ay tagapangaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ipangangalat natin ang Ebanghelyo kahit ayaw niya. Amen. Hallelujah. Isasabihin pa rin natin ang katotohanan na dapat niya itong marinig at maunawaan niya. Amen. Na kailangan niya ang Panginoon. Hallelujah. Ito ang dahilan kung bakit tayo nangangaral. Kaya huwag ka matakot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka matakot. Sumulong tayo, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, buhay ng Diyos, hindi na tayo pababayaan. Amen. Huwag tayo maging kagaya ni Pedro. Amen. Si Pedro, hallelujah, malakas ang loob. Panginoon, mamatay ka. Amen. Hindi ako papayag. Amen. Ipagtatanggol kita, kumbaga. Hallelujah. Hindi pwedeng mamatay ka. Amen. Hallelujah. Eh, bago lumapat yung suntok, ako muna sasalo. Meron ba yan dito? Nalala ko noon, Alex, isara ko ng salita ng Diyos. Doon sa Domino's sa taas, may lasing, gamo. Hallelujah, dinidisciple natin. Nung tumataas ang busis ng kausap natin, hallelujah, tumaas na rin ako ng busis. Amen, iniwan ako. Hallelujah. Amen, para pang mag-aaway ata to. Amen, di po disciple yun, duwag. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, huwag po natin ipagkahila si Jesus. Amen. Baka mamaya nag-church ka, amen, ikaw pa yung galing sa Father's house. Hindi! Di ako yun! Pero bakit ka kasama? Hindi, baka kamukha ko lang yun. Baka kalok-alay ko lang yun, nagkakamali ka ata. Amen, baka siya yun. Diba? Bakit ano sinabi? Amen. Nung si Pedro, mga kapatid, yung si Jesus, hallelujah, nung ipapako siya sa krus, amen, meron nakakita sa kanila, nakasama siya lagi sa pangaral. Kumusta po tayo, mga kapatid? Ipagkakahila ba natin? Sabihin mo, amen, di ako taga-Father's house. Born again ako, pero di ako taga-Father's house. Hallelujah. Amen. Wag po natin pagkaila na kagaya, amen, ni Pedro. Pero alam nyo, si Pedro, ginamit ng Panginoon. Amen. Ang sabi niya dito, mga kapatid, sa Lucas 22 at 61 hanggang 62, pumangon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang salita, amen, ang salita ng Panginoon na kung paanong sinabi niya sa kanya bago tuminakok ang manok, amen, ganon ay kakailan mo akong may tatlo. Amen. 62, hallelujah, at siya'y lumabas at nanangis ng kapahitan.
Kaya kapatid sa ating Panginoon, kapag ipagkaila mo ang Diyos, sigurado, hallelujah, merong kapahitan. Mararamdaman po natin yan. Pag meron kang di tamang ginagawa, mararamdaman mo, hallelujah, kinakausap ka ng Panginoon. Hallelujah. Kahit si Elias, mga kapatid, doon sa 1 King 19, hallelujah, 3 hanggang 4, nang makita niya na bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay, naparoon sa Beersheba, amen, at naukol sa Huda na iwanan ang kanyang lingkod doon. Ngunit siya ay lumakad ng paglalakbay, amen, ng isang araw sa isang ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy, amen, ng Ersibo, hallelujah, at siya ay muling sa ganon niya ay siya'y mamamatay o mamamatay sana at nagsabi, sukat na gayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti sa aking mga magulang. Amen. Gusto niya amen, hinihingi niya mamatay na lang siya. Amen. Marami po ngayon sa ating mundo, mga kapatid, ang solusyon nila sa kanilang problema ay magbigti. Marami ngayon sa ating mundo, ang solusyon ay maglaslas. Amen. Nabigo ka lang sa pag-ibig, tatalon ka sa building. Amen. Hallelujah. Gusto mong uminom na maraming gamot para malunod ka at malason ka. Amen. Kung ano-anong gagawin mo para lagutan mo lang ang buhay mo. Nagsisilpiti ka kasi. Amen. Huwag mo kayang papasukin ang silpiti. Huwag mong kaawaan yung sarili. Amen. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Papapasukin mo si Jesus sa buhay mo. Hallelujah. Yung mga bulong o ginagawa ni Satanas sa buhay natin. Hallelujah. Huwag mong payagan. Si Jesus ang payagan mo na siya ang pumasok sa buhay mo. Amen. Hindi tayo makakatakbo sa Diyos. Tatandaan natin kahit anong iwas mo, kahit anong tago mo, hindi ka makakatago sa Diyos. Amen. Anong sabi sa awit 139:7-10? Hallelujah. Kung pupunta ako sa langit, nandoon kayo. Amen. At kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. At kung pupunta man ako sa silangan o sa tumira sa pinakamalayong lugar, amen, sa kanluran, kayo rin ay nandoon o naroon din upang ako ay iyong patnubayan at tulungan. Hindi tayo makakatakas, mga kapatid, sa ating Panginoon. Pangalawa, tumakbo sa Diyos. Amen. Run to God. Hallelujah. Dito sa awit 7:1-3, ang sabi dito, O Panginoon kong Diyos, sa inyo ay nangangadlong ako. Ililigtas mo ako sa lahat na nagsisihabol sa akin. At papatayin o palayain mo ako, amen, to baka lurayin nila sa gaya ng leon na aking kaluluwa at lurayin nito habang wala ng maligtas. Amen. 3. O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may kasamaan sa aking mga kamay. Amen. So siya mismo, mga kapatid, sa ating Panginoon ay humingi, hallelujah, sa ating Panginoon. Amen. Si David, hallelujah, alam mo na ang iyong gagawin. Tumakbo ka patungo sa Diyos. Hallelujah. Yun ang ginawa ni David, mga kapatid. Inamin niya. Kumusta po tayo ngayong gabi, mga kapatid? Umaamin po ba tayo sa ating mga pagkakamali? Amen? Inaamin po ba natin sa harapan ng Diyos yung ating mga nagawang kasalanan?
Amen. Nagiging tapat po ba tayo sa Diyos ngayong gabi? Hallelujah. Sinasabi ba natin yung saloobin natin, yung laman ng ating puso? Inaamin ba natin talaga sa Panginoon o di kaya itinatago natin ito? Ngayong gabi mga kapatid sa ating Panginoon, kailangan mo itong gawin, hallelujah, at aminin mo sa Diyos, amen, para makalaya ka. Amen. Amen. Sapagkat kagaya po ng prodigal son, mga kapatid, hallelujah, kung pinahiran niya yung kanyang pride, pwede na hindi siya bumalik sa kanyang ama. Pero kailan niya naintindihan na nangyayari sa kanya, kailan niya na-realize yung ang kanyang kinakain, amen, ay pagkain na lang ng baboy. Yung walang-wala na siya, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen, doon niya naunawaan, hallelujah, na naroon pa rin ang kanyang ama. Amen. Kaya nga sabi nga niya dito, hallelujah, yung aking ama, amen, ay doon ay marami pang pagkain at labis-labis. Yan ang unawaan niya. Sabi dito, amen, sa aklat ng Lucas chapter 15, 17 to 24. Amen. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. At sinabi niya sa sarili, labis-labis na pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Bakit? O babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. 19, hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanilang malayo pa ay natanaw na siya, amen, ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, amen, napatakbo siya at sinalubong at kinakap at hinalikan. 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat, amen, na tawaging anak ninyo. 22, ngunit tinatawag ng ama ang kanyang mga alila. Hallelujah. At kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya at suotan ninyo siya, amen, ng singsing at sandalyas. 23, hallelujah, katayin ninyo, amen, ang pinatabang guya at tayo ay kumakain at magdidiwang. 24, sapagkat ang anak kong ito, amen, ay namatay, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At siya nga ay nagdiwang. Amen. Pansinin natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, sa isang kaluluwa na madala mo rito, libo-libo pong anghel na nagpupuri sa Diyos. Amen? Hallelujah. Yung ating mga na-report, yung ating mga nahayuan, amen, kapag yan ay pumunta sa church, maraming anghel na magpupuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Marami, hallelujah, at malulugod, kagaya dito ng prodigal son. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kapag tayo magpakumbaba, amen, tatanggapin pa rin tayo ng Diyos. Hallelujah. Tatanggapin tayo ng Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya. Kahit anong problema mo, anong pinagdadaanan, alam mong kanta kanina, sarap, kahit wala kang pera, masaya ka pa rin. Kahit ang kumo mo ay bahay kumo lang, kumakanta ka pa rin. Diba? Ang sarap, mga kapatid, yung kanta na yun. Hallelujah, sapagkat yun ay totoo. Hallelujah. Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 17, ng iyong ikagalak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakitan niya. Silapit mo sa Diyos. Huwag mo ilapit sa iba. Pag may sakit ka, huwag kang lumapit sa albularyo. Lumapit ka sa Diyos, yung dakilang doktor mo. Kapag may pangangailangan ka, amen, lumapit ka sa Diyos at sabihin mo sa Kanya,
kung ikay lubhang nabibigatan na, lumapit ka sa Diyos. Sapagat sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, magsipar ito sa akin kayong lahat na nangangapagal, amen, na nabibigatan lubha, at kayo'y aking papahingahin. Amen. Ang Panginoon po, hallelujah, ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan. Sa iba kasing pandinig, yung kapahingahan, patay na. Mga kapatid, hallelujah, yung ating kapahingahan ay ang Diyos. Amen. Alam mo, pag manalangin ka, di ba, sarap. Lalo na kapag meron ka nararamdaman, oh Lord, hallelujah, may problema ka, umiiyak ka, pagkatapos, nawala. Diba? Kasi sinabi mo sa Diyos. Alam mo, ang tunay na Kristiyano, amen, ay kulang ang araw kapag hindi ka nakakapanalangin. Amen. Ang tunay na Kristiyano, kaya hindi mo dapat pinapabayaan ang iyong relationship sa Diyos. Hallelujah! Yung iyong panalangin sa Kanya, dapat lagi kang nakadikit. Lalo kang tumatawag sa Kanya. Amen. Hallelujah! Sapagkat Siya ang magpapalakas sa iyo. At ang iyong panalangin, hallelujah, ay tutugunin yan, hallelujah, kung yan ay kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Panghuli, hallelujah, tumakbo kasama ang Diyos. Amen. Pag tumakbo ka, huwag mong iiwan ang Diyos. Laging kasama ang Diyos. Amen. Sapagkat sabi sa ating teksto, mga kapatid, sa ating Panginoon, dito po sa 13 hanggang 14, tandaan ninyo, kapag ito ang kanyang natagpuan, na higit na, tandaan ninyo, kapag ito ang kanyang natagpuan, ay higit niyang ikinagagalak ang isang ito. Kaysa sa 99 na hindi naligaw. Amen. 14, gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng iyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Amen. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na meron pong mapahamak. Amen po ba? Yan po ang dahilan kung bakit po tayo umahayo para maunawaan nila, may pag-asa sa Diyos. Ako'y naniniwala dito, mga kapatid, sa gabing ito, sa pamamagitan, amen, nung kinatagpo ka ng Diyos, hindi mo sinayang, pero nung una, pangalawa, tumatanggi ka pa, pangatlo, pang-apat, amen, nung naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, sumama ka na, kaya narito ka ngayon. Palapakan natin ating Panginoon. Matandaan ko noon, nung Bible study sila Pastor Nino at si Pastor Jerry. At minsan, kasi ako ang pastor muna noon, mag-inuman doon. At tansa mo ang oras nila pag pumupunta sila. Pag pupunta sila, hallelujah, gabi na yung alas 8. O umabot man sila alas 8:30. Wala pa. Sabi ko, alas 9 na. O kuha ka na doon ng marka demonyo at o di kaya, laughing horse. Amen. At di ko na inaasahan na pupunta pala sila Pastor. Amen. Hallelujah. Eh sabi ko, wala na, hindi na yung pupunta. Anong oras na? Alas 10 na. Amen. Kaya tara, inom na tayo. Amen. Mamaya na, sumisilip. Hoy! Surip ko pala yan. Tabi mo na. Gago. Mamaya na lang ulit. Pero alam niyo mga kapatid, nung pinangaral ng salita ng Diyos, hindi na namin binalikan doon. Amen. At doon ko ata narinig, ang red horse ay ihi ni Satanas. Sabi ko, wala, baka masusuka ako Amen. Pero salamat sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Malaki ang gagawin ng Diyos kapag susunod. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Amen. Gusto ng Diyos tayo yung mga ligtas. At doon sa awit pa ng 119, 32 hanggang 37, sa sarili natin pagbabasa, pinalaya tayo ng Diyos. Amen? Pinalaya tayo ng Diyos, mga kapatid. At dito sa 1 Corinthians chapter 9, hallelujah, verse 26, ang sabi dito, hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa buhangin. Tama.
Sa hangin. Hallelujah. Di ba? Salamat talaga sa Diyos. Amen. Nakita nila na may gagawin ng Diyos. Kaya yung bisita natin revival dito, pasimuno din po yun. Hallelujah. Pero ngayon, pastor na. Hallelujah. Yan ay kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, pag sumunod ka sa Diyos, hallelujah, sigurado yun. Hindi ka suntok sa buwan o suntok sa hangin. Na para pa pag sumuntok ka, ang sakit dito pag wala kang tatamaan, di ba? Amen? Pero pag sumunod ka sa Diyos, sigurado, hindi ka lugi, mga kapatid. Sabi dito sa Hebreo chapter 12 verse 1 to, kaya yamang nakukubkob tayo, amen, na makapal na bilang sa mga saksi at itabi namin ang walang liwag, amen, ng bawat pansin at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at sa ating takbuhin ay may pagtitiis at takbuhin inilalagay sa harapan natin. Kaya yung ating paglilingkod, meron pong pagtitiis. Amen. At masdan natin na si Jesus ay gumawa, amen, at sumakdal ng ating pananampalataya at siya dahil sa kagalakan, inilagay sa harapan niya, amen, at nagtiis sa krus, amen, na ipawalang bahala ng kahihiyan at naupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi mga kapatid sa ating Panginoon, ang Diyos ay nagtiis sa atin. Amen. Kaya dapat ka magtiis ngayong gabi. Amen. Dapat kang sumulong. Dapat mong gawin ang pinapagawa ng Diyos kahit si Jesus ay nagtiis doon sa cross. At alam niyo mga kapatid, sa huling talata na ating babasahin, kapag ikaw ay manatili sa Diyos, hallelujah, yung lakas mo ay laging i-renew ng Diyos. Amen. Amen. Ang sabi dito mga kapatid, Isaiah 40, amen, 29 hanggang 31, siya ay nagbibigay ng lakas at sa mahihina na walang kapangyarihan at ito ay pinanagana niya sa lakas o kalakasan. 30, pati ang mga kabinataan, amen, na nanlalanta, napapagod at ang mga binata na lubos na mga bubuan. Amen. 31. Amen. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon, amen, ay magbabagong lakas, sila ay mag-iilan lang na may mga pakpak na parang mga agila at sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod at sila'y magsisilakad na hindi mga hihina. Amen. Pangako po ito ng Diyos, mga kapatid. Kaya kapag ikaw, hallelujah, mayroong magtitiis ka, hallelujah, darating ang panahon, mga kapatid, hallelujah, habang tumatagal ka, lalo ka dapat umaapoy at napapalakas. Hindi habang tumatagal, lalo ka nanihina. Amen. Dapat habang tumatagal ka, lalo kang, amen, tumitibay sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag ka pumahimagod, amen, sa iyong paglilingkod. Huwag kang magsawa sa iyong paglilingkod. Magtiis ka, kagaya ni Kristo. Hallelujah. Merong gantimpalang nakalaan para sa mga anak ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Ito natin ating mga ulo. Ipinit natin ang ating mga mata. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi, praise God, maaari ngayon ka lang nakarating sa lugar na ito. Hindi ito aksidente, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ito ay ngayong mula narinig ang pangangaral na ito. Praise God. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kaligtasan. Nais ng Diyos, amen, na matanggap mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pagsisisi, ng iyong kasalanan, sapagkat sinabi ng Panginoon, hallelujah, kung tayo ay tatanggap sa Kanya, hallelujah, tayo ay, kung magsisisi ng ating kasalanan,
ay papatawarin po tayo ng ating Panginoon. Kagaya po nakasulat sa Biblia, lahat po tayo ay nagkasala. So kailangan po natin itong pagsisihan, amen, at sabihin natin sa Panginoon. Kaya kung meron man, ngayong gabi, ngayong dalang nakarating, huwag ka pong mahiya, amen, na itaasan yung kamay, hallelujah, sapagkat si Jesus po ang yung tatanggapin, amen, ang Panginoon at tagapagligtas. Meron po ba ngayong gabi? Pakitaas mong yung kamay. Amen. Salamat sa kamay niyan. Praise God. Hallelujah. Sino pa po? Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga bago, ngayon lang kayo nakarating, huwag kayong mahiya. Magtaas ng kamay. Hallelujah. Habang ipapanalangin kayo ng mga alagad. Praise God. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen. At pinapanalangin ang bawat isa. Amen. At ngayong gabi, maaaring may backslider din po rito. Amen. Alam mo sa iyong sarili, makagawa ka ng kasalanan. Amen. Hallelujah. Kailangan mo po itong talikuran, isuko sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos. Amen. Ito na po ang panahon maaari. Hallelujah. Meron kang tinatawong kasalanan. Alam mo, hallelujah, na hindi ang karapat-dapat sa Diyos. Ito na po ang panahon para ito'y talikuran mo at pagsisihan ng kasalanan ito. Hallelujah. Kailangan mo ang Diyos. Amen. Ito na ang panahon. Huwag mo nang sayangin ang panahon. Hallelujah. Lalo ka na magpakumbaba sa Diyos. Kung meron man, hallelujah, huwag kang mahiya. Lumapit ka. Amen. Sa altar na ito. Amen. At mananalangin o mananalangin tayo sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Habang lumalapit ang mga manunugtog at inaawit ang pusong dalisay, praise God. At habang nananalangin dito, amen, binubuksan ko po ang altar upang tayo ay, hallelujah, lumuhod at magpakumbaba sa Diyos. Amen. Tumanangin tayo sa Diyos. Magsisi tayo. Amen. Tumawag tayo sa Diyos. Hallelujah. Bukas sa altar, mga kapatid, malaya tayo lumuhod. Amen. Malaya tayo makakausap ang ating Panginoon sa gabing ito. God. Hallelujah. Shikararababa, yadaraba, shikarababa, kiararama, shikararababa. We worship God, we worship Lord, hallelujah. Banal mo ang iyong pangalan ng Diyos. Karapat-dapat ka lumalapit natin ng Diyos. Karapat-dapat ng sambahin, Panginoon Diyos, sa gabi ito, God. Shikararababa. Yes, Jesus. Salamat po Diyos. Salamat sa iyong biyaya. We worship God. We worship Lord. Banal ang pangalan mo Diyos. Tulungan mo ating mga anak mo Diyos. Pasalantan mo mga kapatid. Malaya mo tayo lumapit sa Kanya. Tayo magpakumbaba. Lumuhod tayo. Kausapin natin ang
Yes, God, O Lord, hallelujah. We worship God, Oh, Jesus. Mga anak ko, hindi kayo anak sa labas. Huwag kayong magparot parito. Sumilong kayo at mangalong sa aking presensya. Ako ang Diyos na naglalagay ng hangganan ng tubig ng dagat. Yes. Ako din ang naglalagay ng plano sa inyong harapan. Lakaran nyo ang aking pangarap, ang aking plano, ang aking kalooban at panukala, sapagkat hindi ito magbabago. Pag-asa at pag-asa ang bibigay ko para sa inyo. Tumalima kayo sa ating nais, hindi kayo mapapahamak. Huwag kayong umalis sa aking kamay, mga anak, sapagkat akong ama na nag-iingat at nagmamahal sa inyo. Manganlong kayo sa aking bagwis. Minsan pa dadalahin ko kayo sa aking pag-iingat. Huwag kayong umalis. Tumalima kayo sa aking pag-iingat. Kayo magpakumbaba. Hinahanap ko kayo. Natagpuan ko na kayo. Huwag kayong aalis. Mga anak, tandaan nyo ang aking pagmamahal ay di nagbabago. Hindi nyo ito matatagpuan kahit saan, kundi sa akin lamang. Tamasahin nyo ang aking pag-iingat at pangangalaga. Mahal ko kayong lahat. Huwag kayong bumaling sa sanlibutan. Bumaling kayo sa akin sapagkat akong nagtipon at nagtatag sa inyong lahat sa pangalan ng aking anak. Ito ang sabi ng Panginoon. Yes, praise God. Omega, Panginoon, O God. Hallelujah, ang iyong pag-iingat mula sa amin, Panginoon. Glory Jesus, hallelujah, hallelujah. Ngayong gabi mga kapatid, amen. Ang Diyos, amen, ay may dakilang plano sa buhay natin. Narinig natin sa propesya, huwag kang aalis. Huwag kang lalayo. Amen. Huwag kang susuko. Magpatuloy ka. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Nais kong manalangin ngayong gabi kung may nararamdaman ka. Amen. Lagi natin sinasabi, ang Diyos po magpapagaling, hindi po kami. Amen. Gusto mo maranasan ito? Hallelujah. Kayang gawin sa iyo ngayong gabi. Kaya itong ibigay sa iyo. Amen. Naniniwala ka po ba kaya kang pagalingin ng Diyos? Kung may mga karamdaman, anumang uring karamdaman, amen. Bukas po dito yung altar, lumapit po kayo. Huwag kayong mag-alindangan. Amen. Sige po, yung may mga nararamdaman. Amen. Praise God. Kaya kayong mga kalapit. Hallelujah. Amen. Sige po, wag po kayong mahiyak. Amen. Sasamahan tayo ng Panginoon ngayong gabi. Praise God. Hallelujah. Bukod sa kanila, nandito sa harapan, meron pang po ba dyan? Huwag kayong mag-alinlangan, mga kapatid. Amen. Huwag mo kong tingnan mo ang Diyos. Ang Diyos ay malaking magagawa ngayong gabi. Amen. Amen. Kagaya ng kanilang paglapit ngayon. Amen. Ang Diyos ang magpapatunay. Makikita natin, amen, na ang kapangyarihan ng Diyos, grabe magpagaling. Amen. Hallelujah. Ito po yung ating fellowship. Mga kapatid, naniniwala tayo sa himala ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Sige. Mananalangin sa kanila. Amen. Praise God. Sis, ano yung nararamdaman mo? Arthritis. Bukod dyan, meron pa? Kidney. Kidney stone. Kidney stone. Bato sa bato. Praise God. Naniniwala ka po ba na kaya gusawi na ng Panginoon? Yes. Yes, Lord, we claim it. Ikaw grasya. Ang malapit sa iyong Panginoon. Buong mo yan. Praise God. Ikaw sa nararamdaman mo. Ilang matagal na po ba yan? Matagal. Praise God. Kaya kung alisin ng Diyos ngayon, naniniwala ka ba? Praise God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sisigaw. Sige, ngayong gabi, amen, kung buong katawan masakit ng
katawan mo, kung masakit yan, ipatong mo sa ulo. Amen. At kung ito ay parte lang na yung katawan, halimbawa, kung yung balikat may masakit, hawakan mo. So sa parte na masakit na yung katawan, hawakan mo. Amen. Hallelujah. Amen. At manampalataya ka ng Diyos ay may gagawin. Praise God. Hallelujah. Tayo muna ay manalangin, sabihin natin ang Panginoon, ako'y lumalapit, umaasa sa kagalingan, dakilang Diyos. Palayain mo ako sa kagampusan nito. Amin pong ibinabalik sa hukay ng impyerno. Ang gawa ng dyablo ay aming sinasawata kasamang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, dumaloy ang iyong kapangyarihan ngayong gabi. Ako'y naniniwala na ako'y palalayain mo at papagalingin. Dinideclare ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, Panginoon God, tulungan yung mga anak mo ito, Diyos, na nararamdaman sa hallelujah. Lord Jesus, pagpapagaling mo, Panginoon, sa kanyang mo, dakilang Diyos, at hindi malakas ang brightness at industone, Panginoon Diyos, susapin mo, Panginoon, sa kanyang katawan, Diyos, hallelujah, Lord, magtimala ka, Panginoon Diyos, sa masakit ng tinga, nahihirapan mo na, Panginoon, Lord, patayain mo sila sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw ay buhay na ako, Panginoon, paano mo nagpapagaling noon hanggang ngayon, ay magpapagaling at magpapalaya ka sa kanila, sa kanilang paramdaman, Lord, sa pangalan ni Jesus, imanapin namin ang kompletong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sis, kumusta yung nararamdaman? Okay na? Okay na? As in 100%? Amen. Amen. Praise God. Palakpakan naman natin. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ikaw, bro. Gumaan. Nagagawa mo ba yan kanina? Ngayon po. Praise God. Palakpakan natin. Ate Joseph, lalo silang dumalo. Praise God. Dakilang Diyos, God, Lord, aming uminahangkin ang pagkain ng Diyos. Subalit kami umaasa sa pinakamula at kapangyarihan ng kumpleto kami sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Praise God. Umasa ka lang sa Panginoon. Amen. Huwag kang umasa sa doktor mo. Amen. Umasa ka sa doktor natin. Ang Diyos. Di ba sinasabing mali yun na lumapit ka, pero lalo kang umasa sa Diyos. Amen. Dahil siya magpapagaling. Ngayon, naramdaman mo pagkilos ng Diyos. Amen. Magpatuloy ka sa Kanya. Amen. Nandito yung pastor mo. Amen. Nandito yung pastor natin. Hallelujah. Ano ka lang lumapit, humingi ng panalangin, magagalingin ka ng Diyos. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw, Sister Nixie. Magaling. Ngayon po, kamusta? Ganun malalim. Ganun malalim. Buhay ang Diyos natin. Hallelujah. Magpatuloy kayo. Amen. At umasa sa ating Panginoon. Ito po yung ating buting pastor. Amen. Pastor ninyo. Sa inyong paglapit. Salamat po, Panginoon. Napakadakila mo, Diyos God, sa gating ito na tinuloy kami. Huwag lumayo, lalong lumapit sa iyo at lumatag kasama ka. Pinapayagan ka namin, Panginoon, samahan mo kami
At patuloy ng Diyos God, ikaw maparangalan sa aming mga lakad. Naunahin namin ang kalooban mo, lalo na sa isang buong linggo na pinagkakaloob mo. God, nilalatag mo muli ang iyong mga plano sa manong bawat isa, lalo na sa apat na sulok ng tahanan, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon God. Nakasama kanila sa bawat pagpupulong, sa bawat gawain, maging mga trabaho at negosyo, Panginoon. Ingatan mo, kasiyan mo, God, ang kanilang mga pagtawag sa iyo, Panginoon. At huwag mong payagan, Panginoon, ang kaaway o Diyos na laging nanunukso sa kanila, Panginoon. Kundi sila, Panginoon God, hallelujah, ay makipagbaka ng mabuting pakikibaka. Pagbalay mong iglesia nito, Panginoon, kung paano mo ginawa ngayong gabi, pagbalay mong yung mga ngaral, pasukawin, Panginoon, pagbalay mong bawat isa sa pag-uwi, Panginoon, at ingatan ang kanilang mga lakad nila, di mga tisod, Panginoon, at patuloy ibalik, may mabuting ulat, may ginawa ka. Pag yung mga pinagaling mo, Panginoon, ay tuluyan o Diyos God na lumakad sa kagalingan at kausayan na muli mong ibibigay, Panginoon. Gawin mo sila mga patutuo, magalak at tumanggap ng himala sa iyo, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang purihin sa gabing ito sa iyong napakabuting mensahe para sa amin. Luwalhatiin at patuloy mo kami busugin ang mga bagay na ito. Ikaw ang sambahin magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen.